Breaking news po. Magugulat po kayo sa balitang ito. Kakapasok lang na balita. Senador Marcoleta at Kiko Pangilinan nagsampalan. Haba, mga kababayan, kakaiba po ito. Dahil daw itong si Kiko Pangilinan nakakainit ng ulo. Umeepal, umeeksena. Gusto pong palabasin o gusto niyang palitan si Senador Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Parang ganun ang gusto niyang palabasin, mga kababayan. Dahil po, nagsuggest po siya kay Senador Marcoleta na dati daw po, mga kababayan, nag-apply po si Kiko Pangilinan na maging miyembro ng Blue Ribbon Committee na pinapangunahan po ni Marcoleta. Ngayon po, mga kababayan, itong si Kiko Pangilinan yumabang. Gusto po niyang bumuo ng sarili niyang committee na gusto niyang kasama sila Carpio, sila De Lima, sila Jokno. Yun po yung mga bali-balita. Ang sabi ng mga netizen, aba, Kiko Pangilinan, ang taas naman ng pangarap mo. Baka iniisip mo natutulog ka lang sa pansitan. Anong alam mo sa pag-iimbestiga? May credible ka? May credibility ka? Ibig sabihin, magtatayo ka ng sarili mong committee. Tapos isasama mo pa itong sila Carpio. Aba, mga kababayan. Ang kapal daw ng muka ni Kiko. Pagkatapos na mag-apply dito sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta, aba, gusto pang magtayo ng panibagong Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang korupsyon. Ala ka, mga kababayan, ang lakas ng apog. Mapapasana all na lang tayo. Uy, sana all, Kiko. Mga kababayan, ngayon po, panoorin nyo po itong video ni Senador Marcoleta kung paano po sampalin ng katotohanan ng magising itong si Kiko Matching. Nakakabwisit, mga kababayan eh. Yan po yung mga komento sa comment section. Anong alam mo, Kiko? Supalpal ka nga sa mga debate. Ngayon, magmamarunong ka. Para mong ininsulto itong si Senador Marcoleta na pinapalabas mo na mas magaling ka, na wala kang tiwala kay Senador Marcoleta sa magiging result ng investigasyon. Nako po, mga kababayan, ito po, mga kababayan, ang sinabi ni Senador Marcoleta. Magugulat kayo. Kiko, panoorin mo ito. Nang magising ka sa katotohanan dito sa tadyak ni Senador Marcoleta. Nagmamagaling ka kasi. Akala mo, magaling ka, pero sabi ng netizen, isa kang bobo. Ito po, mga kababayan. Ito po, panoorin nyo po. Manggigigil po kayo dito. Yeah. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili na isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. No? Saka wala siyang tiwala sa committee. Yun pa, yun Hindi, po. Mga kababayan, di ba? Tama yung suggestion ni nung Taganet 25 eh. Kiko Pangilinan, kung wala kang tiwala kay Senador Marcoleta,
mag-resign ka na dyan. Hindi yung magmamarunong ka pa. Hindi yung iniinsulto mo si Senador Marcoleta. Ibig sabihin, wala kang tiwala kay Senador Marcoleta sa ginagawa niya. Ibig sabihin, mas magaling yung grupo mo. Ituloy pa natin mga kababayan at babasahin ko mamaya yung mga galit na mga netizen na binabash itong si Kiko Matching. Kasi naman mga kababayan, ang kapal ng mukha eh. Yun ang sabi nila, ang kapal ng mukha mo, Kiko. Binastos mo at ininsulto mo si Senador Marcoleta. Wala kang binatbat sa debate, tapos magmamagaling ka. Ito po ang sinabi ng mga komento. Nako, durog na durog si Kiko dito, mga kababayan. Manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon? Hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun na, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito lang. Mga kababayan, nakita nyo po, Kiko Pangilinan. Aba, kung wala ka pong tiwala kay Senador Marcoleta, magbitiw ka bilang miyembro. Ikaw nga yung kusa na nag-apply bilang miyembro ng committee. Tapos ngayon, balak mong palitan si Senador Marcoleta sa kanyang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Sino ka ba? Baka mamaya walang makinig sa'yo. Kasi nga po, walang tiwala po ang tao sa'yo, Senador Kiko. Para mong ininsulto si Senador Marcoleta sa kanyang ginagawa na para bang unang klase pa lang, sinabi mo na, ay ayaw ko yung mga kaklase ko. Ang bobobo nila. So, ibig sabihin, mas matalino ka kay Senador Marcoleta at meron kang credibility dito. Baka layasan ka ng taong bayan eh. Kilala ka, Kiko Pangilinan, na wala ka naman talagang alam. Kung ikumpara natin sa pangunguna ni Senador Marcoleta, malayo ang kakayanan mo, Kiko Pangilinan. Miss Sharon Cuneta, baka pwede bulungan mo yung asawa mo na si Kiko na kung ayaw niya kay Senador Marcoleta, mag-resign na siya. Hindi yung magmamagaling na para bang pinapalabas niya, Hoy Marcoleta, wala akong tiwala sa'yo. Mas magaling ako sa'yo. Mga kababayan, pang babastos ito. Kiko, ngayon pa lang, umalis ka na sa Blue Ribbon Committee. Mag-resign ka na. Hindi yung magsasuggest ka ba na gusto mong magtayo at kasama mo sila Dilima, Carpio, sila Jokno, sila Castro. Naku po mga kababayan, halata po na may pinagtatakpan itong si Kiko. Ituloy natin. Malaking tiwala Talagang medyo kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo.
katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang Ombudsman ay malinis na malinis at walang corrupt dyan. Si Senador Kiko Basan ay, una, miyembro po ba ng Blue O yan mga kababayan, nakita nyo po. Naku po, Kiko Pangilinan, nakakahiya ka. Anong sinasabi mo na bubuo ka ng sarili mong committee? Naku po, nakakahiya ka naman, Kiko. Ito yung mga komento mga kababayan dito sa nananaginip at nangangarap na si Kiko Pangilinan. Hoy Kiko, makinig ka. Ito yung mga komento sa'yo. Gumawa siya ng Pink Ribbon Committee. Sabi ni Marcoleta is okay. He's not that good. Lacson is better. Aba, ang kukupal niya naman. Si Pangilinan gusto lang niyang maging senador para sa kanilang interes, hindi sa interes ng mga pobre. O isipin mo yung mga komento. Sa komento pa lang, nabibwisit na yung tao sa'yo eh. Isipin mo, iniinsulto mo si Senador Marcoleta. Una pa lang na pag-iimbestiga, pinapamukha mo na wala kang tiwala. Una pa lang, nabibwisit ka na sa ginagawa ni Senador Marcoleta. Anong ibig sabihin? Umiepal ka. Nagmamagaling ka. Sabi nga ni Senador Marcoleta, tinanggap ka bilang miyembro, hindi chairmanship, hindi yung papalitan mo, ang kupal mo naman. Yun ang sabi ng mga komento ha, ang kupal mo daw. Miss Sharon Cuneta, bulungan mo nga yung asawa mo. Nang kukupal daw, sabi ni Senador Marcoleta, bulungan mo kasi nananaginip. Mapapasana all ka na lang Sharon Cuneta eh. Gusto ba namang bumuo ng ibang committee upang mag-imbestiga? Ang isasama daw sila Ombudsman Morales ba ito? Ito yung sinabi. Saksakan daw ng corruption dyan eh. Ang tanong kasi kung paano nanalo yan, yan yun tuloy. Kung paano nanalo ito. Isa pa. Di ba may relasyon sila ni Risa? Ramon. May something si Kiko alam na this. Sana all. Mga 80-80 bumoto ka dyan kay Kiko. Kaya naging senador, sabi ni Rom. $99. Bakit nanalo si Kiko? Nakakapagtaka talaga. Ito mga kababayan yung mga komento. Nakakapagtaka talaga kung bakit nanalo si Kiko. Hindi ko naman sinasabi na nandaya sila. Pero parang ganun na nga. Nako mga kababayan, bakit kaya nanalo yan? Paano siya nanalo? Nako po mga kababayan. Ito yung sinasabi ng mga netizen. Nagmamagaling kasi ito si Kiko Pangilinan mga kababayan. Ito kaya gustong-gusto ko si Senador Marcoleta, diretso sumagot. Hindi nakikipagplastikan. Kiko ha, nakikita mo naman. Sinasampal ka dito ng mga komento. God is with you, Senador Marcoleta. Sabi ni Aida Santos, huwag dyan kay Kiko Matching. Pagtatakpan lang ang kanyang mga kaibigan na mga crocodile. Kita nyo. Melka Hinore Bulado. Nagtataka nga ako bakit nanalo yan eh. Tignan, binabash ka tuloy. Bakit pa kasi nanalo yan si Kiko? Sana all na lang. Sabi ni Vincent Tabige. Paano nga po may personal agenda yan? Sabi ni Jumel. Naku po. Ba't nanalo yan? Naku po mga kababayan, grabe mga komento. Ano pa sinasabi nito? Naku, magugulat kayo dito mga kababayan eh. Eto po. Check pa natin ano sinasabi dito.
Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili na isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun na, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo nakakayanin naman ang isang araw. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang Ombudsman ay malinis na malinis at walang corrupt dyan. Si Senador... yan mga kababayan, nakita nyo po ang paglalabas po ng... sa loobin ni Senador Marcoleta dito kay Pangilinan na nag-iepal. Isipin nyo po mga kababayan, sabihin ba naman niya na gusto niyang bumuo ng committee pa? Committee 1 kay Senador Marcoleta at Committee 2 kay Kiko Matching. Tapos ang kasama sila dating dati niyang kasama, itong idol niya po mga kababayan, kilalang mga pinklawan ito, mga dilawan. Former Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines, Ombudsman Morales, Conchita Carpio Morales, galing na mismo kay Senador Marcoleta na saksakan po ng korupsyon dyan. Tapos ito pa kasama mo. Nako po, mga kababayan ko, sinampal ka tuloy ng kaliwat kanan ni Senador Marcoleta, nagpapa-epal ka daw kasi. Ikaw na nga ang humingi ng pabor na sumali sa Blue Ribbon Committee para makasama ni Senador Marcoleta para iisang layunin.
Pero, ano yun? Para kang ahas. Tutuklawin mo si Senador Marcoleta, tapos sasabihin mo, ay ayaw na kita. Pagkatapos kang tanggapin, at papasukin, halimbawa po sabi mo sa bahay ni Senador Marcoleta, Senador Marcoleta, pwede pong makatira muna sa bahay mo? Dahil naawa si Senador Marcoleta sa'yo, pinapasok ka kasi basang-basang matching ka. Siguro bumagyo sa baha, sa flood control, naanod yung bahay mo. Dahil wala ka nang matuluyan, tinawagan mo si Senador Marcoleta na makikisuyo ka. Senador Marcoleta, makikisuyo po ako na pwede mo nang makituloy sa bahay mo, pansamantala, habang wala pa akong bahay na natutuluyan. Sinabi naman ni Senador Marcoleta, sige, dito ka muna. Tapos nung tumagal ka na, sasabihin mo, ay lumayas ka sa bahay ko. Ako na ang may-ari dito. Aba, ang kapal naman ng mukha mo, Kiko. Abay, Miss Sharon Cuneta, sabihan mo nga itong si Kiko Pangilinan na mag-resign na lang dyan. Magbitiw bilang miyembro ng committee ng Blue Ribbon Committee dito sa flood control na ito. Anong gusto niyang palabasin? Mas magaling siya kay Senador Marcoleta? Sabi nga ni Senador Marcoleta, kung gusto mo akong palitan, magsabi ka lang para makita kung sino ang mas magaling sa atin. Kung ano yung mga ilalahad mo. Sabi nga ng mga netizen, anong alam mo, Kiko? Sa impeachment ka, sablay ka na Nabuljak ka na ni Senador Marcoleta ngayon, magmamagaling ka dyan? Naku po mga kababayan, ito yung mga tanong, bakit nanalo yan si Kiko Matching? Wala namang alam yan. Abogadong unggoy. Ay, grabe mga komento. Ano ba sinasabi dito? Nagmamagaling daw kasi mga kababayan eto po. Grabe mga comment, ba't nanalo yan? Wala gyud na sayang ako, vote Marcoleta Senator ako. Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo mga komento. Marcoleta is the best. Huwag yan si Kiko Matching. Sabi ni Jose Desbet Galacio. Ayaw ko kay Kiko Matching, pagtatakpan lang niya ang mga buhaya na congressman at mga kontraktor. Sabi ni Abby, baka nga tumatanggap yan ng payola. Baka nga binayaran din ng kontraktor yan. Naku, sabi ni Kulas. Grabe mga komento mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Nagmamagaling kasi si Kiko Matching Kaya gusto ko si Senador Marcoleta, diretso sumagot, supalpal si Kiko Matching. Kita nyo mga kababayan. Black magic ang panalo ni Kiko Matching. Binabash ka tuloy dito. Pink Ribbon Committee, ayan na. Senador Marcoleta, keep up the good work. Kami po ay naniniwala sa iyong kakayahan. Ayaw namin si Kiko Matching kasi alam namin kung anong kulay niyan. Pink lawan yan na ipagtatanggol lang niya ang kanyang mga kakampi na mga crocodile. Nako po. Sa iyo ako, Senador Marcoleta, sabi ni Papa Louie. Nako po. Para alam niya bawat kilos at maging safe siya sa investigasyon kung sakaling mabuko, yari na. Tama, mga kababayan. Tanong lang po paano ito nanalo. Naku po, sabi ni Sang Garcia, Marcoleta for president. Naku, baka maging presidente ito. Yari ang mga pinklawan na ito. Nanalo ba talaga si Kiko? Naku, sabi ni B-Boy, nanalo kay Garcia daw. Naku po, sweet berry, may kulay white pabuhok Ha ha ha, mapapachina all ka na lang. Bakit abogado ba si Pangilinan? Oo, abogado ito. Sabi ni Kuratong Baleleng. Pero walang alam. Gusto lang niyang pagtakpan yung sarili niya. Baka mamaya birahin siya ni Marcoleta. Naku po mga kababayan. Townsend, baka ayaw niya pong investigahan niyo yung mga kaalyado. Hala ka. Mga kababayan, eto po sabi ni RJ Queen Katay Kari. Normalize public shaming and all calling out all corrupt politicians and their families who shamelessly flaunt our taxes money. Staying silent only protects those who fail us. Let's raise our voice. Shame them, post them, pressure them,
ask the hard questions and demand real solutions from our leaders. We don't deserve the bare minimum. Gising Pilipinas. Grabe naman, RJ Queen, Katekairi. Grabe ang mga komento dito. Puro bata mo ko, Marcoleta. Ayan, puro Marcoleta po. Senator, we believe in you. Nasa likod mo kami. Nasa likod mo kami. Huwag po kayo papatinag kay Kiko Matching. Pag siyang naging Blue Ribbon Committee, sablay lahat ang investigasyon. Pagtatakpan ang kanyang mga kamag-anak dito. Hala ka, mga kababayan. At mga kaibigan na mga crocodile to the max. Yari na, mga kababayan. Ito po ang mga komento ng mga netizen. Ayaw po kay Kiko Matching. Hala ka, mga kababayan, nakakagulat. Matapos po tanggapin ni Senador Marcoleta itong si Kiko, aba tinuklaw na parang ahas, na parang sawa, na gustong puluputan at sakalin si Senador Marcoleta. Gusto niyang palitan, mga kababayan. Anong gusto niyang palabasin? Magmamagaling siya, nag-e-epal? Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Kayo na pong humusga dito. Ang tanong ko po, si Kiko Pangilinan ba na isang senador ay may credibility upang hawakan ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa pagnanakaw ng mga budget natin na kaban ng bayan sa blood control at iba pang mga anomalya ng mga sindikato dito sa gobyernong ito? Kaya bang hawakan ni Kiko Pangilinan ito na gustong palabasin na iniinsulto si Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga ngayon sa mga korupsyon na ito? Kaya nga si BBM sinimulan na ito. Kasi nga po, natakot kay Marcoleta na baka pati siya maimbestigahan. Mga kababayan, ang gigiba kay Senador Marcoleta, hindi magtatagumpay. Sinasabi ko sa inyo, may wisdom po itong si Senador Marcoleta. Lahat ligwak dito, kahit sino pa ito. Kaya nga itong si Kiko Pangilinan, sabi ng mga netizen, gusto niyang bumuo ng panibagong committee. Isasama niya yung dating ombudsman na si Conchita Morales. Na sinabi ni Senador Marcoleta, naku po, saksakan ng korupsyon dyan sa ombudsman. Tapos sila ang mag-iimbestiga. Sana all. Mapapasana all na lang, sabi ni Senador Marcoleta. Kaya mga kababayan, anong pumili kayo? Marcoleta or Kiko Matching? I-comment nyo po, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Di ba? Yan lamang po ang aking bahagi. Sana po, tulungan po natin si Senador Marcoleta dito. Dito sa kanyang layunin na maimbestigahan ang mga korap. Maliit man na buhaya o malaki ito. Wala itong sinisino-sino. Wala itong sasantuhin kahit si Kiko Matching pa. Kasi baka gusto lang ni Kiko Matching na palitan si Senador Marcoleta or magtayo ng panibagong committee para magpasikat. Para magtakpan ang kanyang mga kaibigan ng mga korap. Yan po ang mga nababasa ko na sinasabi ng mga netizen. Walang tiwala po ang taong bayan dito kay Kiko Matching or Kiko Pangilinan. Kaya mga kababayan, ipakalat nyo po ang bidyong ito. Sa mga kababayan ko abroad, magising na po tayo sa katotohanan. Ang korupsyon po dito sa Pilipinas talagang umaapoy. May kanta nga po ni si Glock 9 eh. Bato, bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Huwag kang masyado pahalata. Di ba yung mga nakaupo, ayaw tumayo. Nagpapakayaman sila. Nagpapakasugapan, nagpapakabusog, mga kababayan.
tinatamasa nila ang karangyaan ng pamumuhay na galing po sa pawis at katas ang pinaghirapan nating mga Pilipino. Mga tax na binabawas sa ating mga sahod. Mga produkto na binibili natin sa araw-araw natin na pamumuhay, kinakaltas po yan. Ang ginagasta po ng mga politikong ito, lalong-lalo na po yung mga nepo babies na nagyayabang po sa social media, may mga private car o private jet. Nagmamahalan ng mga gamit, mga Rolex. Sila Diskaya, 40 na sasakyan, mamahalin. Bahay na sinlaki ng palasyo. May nakapark na mga 40 na mamahalan na sports car. Itong si Claudine ko na nagyabang po sa social media na merong sariling private jet. Na ang kanyang mga magulang, mga kontraktor, ang kanyang uncle, si di umano, itong si Saldi ko. Kaya nga nabash ito mga kababayan, ginulpi po ng mga netizen sa social media tapos nag-delete po ng social media account dahil po na-stress po at nagkasakit. Ayan na yung karma. Mga kababayan, ito po ang aking bahagi. Isang like po, isang share po, isang subscribe. I-follow nyo po ang ating Facebook page, The Wonders Philippines, ang ating YouTube channel, The Wonders Philippines. Mabuhay po. Salamat po ng marami.